presyo. Pag offering kasi, hindi mo kailangan presyohan. 'Di ba? Kaya nga offering, 'di ba? So, pag may presyo, obligado ka. So, ibig sabihin, bakit naka-offering, hindi nila ikakasal? Ipapakasal? Hindi pwedeng gamitin yung simbahan? Sabi kayo na may biyatin, babayaran. Pero may mga talaga dahil sa mga kuryente-kuryente, kuwar, ganyan, at mga na pare. Eto tanong, asa napunta yung abuloy nyo? Eh, kung tutusin, kahit hindi ka magpakasal, talaga naman magbabayad yung simbahan ng kuryente dahil talagang laging bukas ang ilaw niyan. 'Di ba? Tsaka yung pare, bakit mo kailangang bayaran? Eh, talagang pari na talaga yan. So, hindi mo kailangang magbayad. Kasi sa INC, yung magkakasal, hindi mo babayaran. Yung choir, hindi mo babayaran. Yung kuryente, hindi mo babayaran. Bakit? Kasi nga, may mga handog na yung mga kapatid. So, doon na lang kukunin. At yung mga katoliko na to, may mga abuloy din kayo, di ba, pag nagsisimba kayo? So, syempre, doon dapat kunin ng simbahan. Kaya hindi dapat sinisingil ang magpapakasal kasi para yan sa Diyos. 'Di ba? Kaya ka nga magpapakasal, 'di ba? Para basbasan kayo. So, hindi mo kailangang magbayad na, hindi mo pwedeng idadahilan na magbabayad ka ng kuryente. Wala na, be. Hindi mo kailangan magbayad ng ano, ng mga ganyan. Hindi mo, kaya ibig sabihin may bayad talaga. At saka hindi pag chapel, mababa ang bayad. Pag katedral, may bayad yan, mahal. So, ibig sabihin, paano kung wala kang pera, kawawa ka doon ka sa kasal ng bayan? Ikakasal ka na, biruin mo, tapos sa kasal ka ba ng bayan mapupunta? Diba? Ang pangit naman nun. Siyempre, kung gusto mo magpakasal, eh di doon ka na sa yung private, pero walang bayad. Hindi mo pwedeng idahilan magbabayad ka ng kuryente, ng ano, hindi pwedeng idahilan talagang meron na kayong pinanggagalingan na pera nyo, yung abuloy ng Katoliko, kaya hindi na kailangan kayong singilin. Kasi kung nagagawa yan ng ibang relihiyon, katulad ng INC, nagagawa ng INC yan na walang bayad, pwede rin gawin ng Katoliko yan, bakit hindi? So, ibig sabihin, negosyo talaga ang Katoliko. Kasi binyag, may bayad, o, di ba? Sa INC, pag naghandog ka ng bayad, ng bata, walang bayad. Kaya negosyo talagang malinaw pa yan. Kaya wag na kayo magpalusot dyan. Dahil alam na yan ng lahat ng mga member nyo. 'Di ba? Tsaka ito pa, ang ugali pa ninyo naninira kayo. Gagawa kayo ng paninira, magsisinungaling kayo para siraan ng isang tao. Katulad ko, sinasabi niyong kabet, bakit close tayo? Kilala niyo ba ako? Kasal ako. Pero ba't ipinagkakalat niyo yan dito? So, ibig Alam natin na panibagong taon na ngayon. Walang bagong argumento para basagin ang doktrina ng iglesia. Kaya ang gagawin na lang ng mga kaibigan natin, dating gawi, atake personal. Wala na yung aral kasi yung aral ng Iglesia Katolika, talagang dapang-dapa na. Wala sa Biblia, hindi lang wala sa Biblia, sa lungat pa. Iyan yung sinasabi ng Biblia, ang kanilang aral nakasalig sa utos at aral ng tao. O kaya nga sila mismo inaamin nila bukod sa Biblia, meron pa silang mga book of history, may mga tradisyon. Walang kabuluhan yan pag ang pag-uusapan, paglilingkod sa Diyos. Hindi dapat nakabatay. Kaya isang taon na naman ang tatakbo ngayon na ganyan pa rin ang itataguyod niya, walang pagbabago. Oo. Aabutan na lang ng paghukom yung mga taong yan na nasa ganyang maling paniniwala. O, kaya nga mapalad yung mga taong nabuksan ng kaisipan eh. Tingnan mo, hanggang ngayon, pinaglalaban pa nila yung ukol dyan sa ribulto. Mga pagsamba sa Diyos-Diyosan, mga walang kabuluhan yan. Kaya ang gagawin na lang ng mga kaibigan natin, o atakihin yung personal na pag-uugali, hindi naman yun ang batayan. Wala naman perpektong tao eh. O kung ang pagbabatayan mo sa paglilingkod mo, yung ugali ng tao, yung buhay niya, yung lifestyle niya, hindi ka maliligtas. Ang sundin mo yung kalooban ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Ganun lang kasimple yun. Kaya alam na natin yan, lumang tugtugin na yan, iikot na naman ng isang taon, ganyan. Ngayon, isang taon uli silang masasako. Kaya mag-iingay na lang yan. Oo, kaya nga may kasabihan sa Tagalog yung mali, pag maingay, nagiging parang totoo, pero mali pa rin yun. Wala pa rin yun. Kaya nga 'di ba sa debate,
O ang gagawin nila, atakihin nila, ayaw maglabas ng mga camera, ganyan na lang ang lumang tugtugin na yan, nakakaumay na eh. Walang bago. Biro mo pati si ano na pagka sinabihan ng kabit wala namang walang matay ang mga paratang saka pati mga hanap buhay inaatake hindi naman kapintasan ba ang pagiging driver? Kapintasan ba? Basta marangal. Yun ang hanap buhay, hindi yung illegal na mga gawain na labag sa aral ng Diyos. Oo, ganun lang kasimple yun. Sige, yun lang, no? Happy New Year sa inyo. Ito na naman. Anong sabi daw? Anong sabi doon sa binigay na resibo? Offering. Offering lang pala eh. Pusang gala. Ito ang sabi ng ano. Ito ang sabi no. Ito. Gayon pa man, kinikilala ng simbahan na may mga 848 na siyang batayan ng maraming practice na nabanggit sa CC bang may ang bayad o donasyon ay yung donasyon walang hinihinging return, no? Ang bayad meron tayong ini-expect na return tulad ng produkto, kung ano yung binili natin, yung pera na binayad natin, ano yung makukuha natin doon sa binayad natin. Yan yun, aya. Ang kasal ay hindi binabayaran. Tapos kita nyo yung pagka ano ng mga babae, yung pagiging materialistic nila. Ano si Aya? Ayaw niya dun sa may bayad, sa walang bayad. Dun siya sa may gustong yung marangya, yung mabongga. Kaso meron ngang bayarin yan. Bayad sa kuryente, 'di ba? Bayad sa serbisyo ng mga choirs. Bakit sa INC hindi na kailangan ng bayad? Bakit? Kailan ba ginagawa yung mga kasal ninyo? No? Hindi ba privately? At saka, ano ko lang yung sulpot kasi or iglot ay gawa yan nung nakadebate nila ng mga Katoliko ang mga iglesia ni Manalo. Dahil ang iglesia ni Manalo ay isang sulpot na sekta, kaya nabuo ang word na iglot, iglesyang sulpot. Sulpot means sumulpot lang or nag-emerge. No? Yan ang katotohanan in the back of the word iglot. Pwede naman din namang i-apply yan sa ibang mga sekta na nagsulputan lang mula nung 1500. Yung bayad at saka offering hindi yun pareho ha. Huwag kang punta ka ng katedral, bakit merong bayad? Siyempre hindi naman yan ano bang binabayaran dyan, Aya? Yung kasal mismo? Punghang. Ang binabayaran dyan yung mga gastusin. Nako. Ang bayad sa kasal, offering ba tawag diyan, ang bayad diyan kaya may resibo niyan kasi ino-audit yan, kasi nga ang nagsisingil yan yung secretary, yung treasurer ng parokya para ma-audit kung ilang pera yung napasok sa parokya para yung mga taga-singil, yung auditor ma-audit sila. Kasi hindi yan mga mga stranger, mga ordinaryong tao yan Pinapasweldo yan ng parokya tapos may maintenance pa sa simbahan. Saan kukuha yan? Yung walang trabaho yung pare. Ngayon, yung offerings namin, for example sa misa, hindi naman yan puwersahan.
Ako nga, minsan di ako nagkuhan eh, wala akong coins eh. Di ba? Usually mga Katoliko coins yung nilalagay eh. Eh kayo mga INC, obligado kayo. Bakit? Kasi nga, doktrina ninyo yan. Magbasa tayo ng doktrina ng INC na sa pilitan yan. Doktrina nila na dapat mag-offerings ka dito tayo sa kanilang fundamental beliefs of Iglesia ni Cristo. Ah? Offering, magbasa tayo ng doktrina nila ha. Page 150. The giving of offering or contribution in the Church of Christ is not created by wow. Hindi daw rule na created by ni but ano daw? It is the will of God. Char! It should not, however, be given like alms. Hindi daw pwede ibigay na. Ano ba tong alms sa Tagalog? Limos. Consider na of the Church of Christ is responsible to give offerings. Do this with all your heart, willingly and joyfully. Tama naman. Ngayon dito, may kuan sila, may financial advice. The offering should be saved and set aside. So part ng budget. Ano daw? Ang offering daw ninyo aya should be saved and set. Do not offer only what is in excess. Huwag kang mag-offer kung ano yung sobra or ano yung natira or whatever is left of your money, of the money you earned after spending it for yourself. Sabi ng mga ministro ng doktrina nila, as you budget your personal needs, be more concerned about setting aside your offering to God. Diyos, ginagamit pa yung Diyos. Ano sabi sa budget? Do not offer what is in excess or whatever is left. Doktrina ninyo yan, kakahiya. Ayan no. Di na nahiya. Nasa doktrina nyo pala yun, Aya. Sabi ni Aya, bakit daw offering may presyo? Yung lagak slip ba? Offering considerable as offering yon. Petsa, card number, pangalan, hala pambira. Bumabalik sa inyo eh, pambira kayo. Yung offering, bakit may presyo kung offering? Pangalan, halaga, tumanggap, naglagak. Pambira ka naman ayaw. Bumabalik sa inyo eh, no? Lagak slip. Sabi ni Aya, ba't daw may presyo yung offering? Actually, tama yung sinabi ng dalawa eh, ni Uncle tsaka ni Antagonist. Ino-audit kasi yan. Dapat yan naka-record. Naka-record yan Aya eh, di ba? Siyempre, hindi sinabi ng cashier, oy, babayad mo sa akin, babayad mo sa offering mo, 3,000. Walang ganon. Kusang bigay yun, 3,000 binigay. Ganon yan, Aya. Hindi cashier yung magbibigay ng presyo, 5,000 babayaran mo sa offering mo. Walang ganon, Aya. Siyempre, ikaw, sa kinasal ka, gusto mo malaki yung bibigay mo, natural. Magbibigay ka 3,000, 5,000. Yung iba pa nga kinakasal ng yung 5 million yung halaga ng kasal nila. Hindi naman yun naubos sa kasal eh. Walang bayad yung kasal. Saan ba naubos yung 5 million? Sa gown, sa designer, sa pagkain, di ba? Doon naubos yung 5 million. Tsaka sa offering. Aya, bakit sa offering nyo dito? Lagak slip. May card number, may pangalan. Ba't may halaga yan? Kala ko ba pag offering walang halaga? Ang bira to si Aya. Ay, nako. Ito ba Aya na-audit to ng nyo? Auditor? Baka auditor nyo manalo din apelido. Paano ba naman kasi? Meron daw silang botohan kung sino yung susunod na pangkalahatang mga ngaral. Matatawa talaga ako dun kay Ele Soriano pag siya nagbabanggit ng pangkalahatang mga ngaral. Nagbobotohan pa kunyari, pero yung susunod pala, kaori lang din ni Manalo. Meron bang may iba pa bang lahing namuno dyan sa Iglesia ni Cristo? Wala. Papayag ba sila? Napapalitan sila sa trono?
Yung sarap buhay, Louis Vuitton, Chanel, di ba? Papayag ba siya? Hindi. Pero si Aya, papayag siya na until now, yung lagak niya doon napupunta. Ayon, ano? Panay po na sila. Yung lagak, hindi niya naiintindihan yung resibo. Yun, ano? Yun, iniipon yon para sa tao ng pasalamat. Hindi naman problema yung kapatid sa kanyang iahandog. Tsaka yun, wala akong presyo yun na specific na ganito dapat ibigay mo kada lagak. No? Yun ay nakasulat din sa Biblia na nahanda ng 1 taon. Para sa pagparito ni Pablo, hindi na problemahin yun. Tsaka 2 Korinto 9:7, no? Magbigay ayon sa pinasya ng puso. Bakit ito? Ayan. Nakatakda. Sabi rito, meron bang donation na may presyo at minimum? Sa Katoliko lang yon. Sabi rito, donation, ayan o, donation to the church for financial support. Minimum, reservation fee, 1,000. Ayan o, presyo malinaw. No? Saan napupunta abuloy nyo kada misa? Cathedral, iba-ibang presyo niya, 5,000, 5,000, 1,000, no? 3,000, 5,000. Ang usapan dito, yung binabayad sa simbahan, hindi yung kasama yung kainan, nasa wedding planner yon at bukod yun sa hindi kasama sa simbahan yon. Ang usapan dito yung binabayad nyo. Bakit wedding ang nakalagay kung wala palang bayad ng kasal? At bakit may presyo? Kung donation pala, di dapat lang, kung ano lang ipit na puso ikakasal. Yun lang ang tagap, bawal 500, saan yun? May ito, may presyo. Mamura pa nga ito eh. Meron pa nga 25,000 eh. Ayan ang linaw niyan. Binyag. Sabi rito, baptism acceptance. Confirmation 300. Yung nino magbabayad. Kung donation yan, dapat 20 lang. Kasi pinasya ng puso. Kaya nga sinabing donation. Sinabing donation? Kusang loob. Ito pala mga kausap natin, naturing ang mga Pilipino, hindi alam yung Tagalog ng donasyon. No? Bakit may presyo ka kung donasyon? Ha? Ayan pa. Special seminars. 1,500. With snacks na. May pakonsuelo pala. With snacks. Ano pa? Choir. Bakit mo babayaran yung choir? Ha? Hindi naman binabayaran yan kasi kusang loob yan lahat eh. Yung mga choir na simbahan, sa iglesia ka magpakasal, walang bayad. Pag wala kang pera, ikaw pa pagtutulong-tulungan para mairaos lang yung kasal mo. Di ba? Sa inyo magpakita kayo ng ganyan. Yung binasa naman ni antagonist, talagang engot, no? Doktrina nga eh. Ibig sabihin, may base yan, 9:7. Pero wala nang tinakda doon. Ayan, no? So, ito si Kuya Heros. Nagpapakita na lang ng resibo, palpak pa. Alam mo, Heros, sariling gawa-gawa lang nila yan. Huwag kang maniniwala sa mga in-edit mo pa, tapos hindi mo pa tanga-tanga talaga to si Her. Ganun talaga, basta iglesia ni Manato. Nakakabobo talaga. Biruin mo. Gusto niya, Heros, kanina pa ako pinapatawa sa kainotan. Gagawa-gawa ka na lang ng documents, hindi pa totoo, no? Hindi pa Alam mo, Heros, ang talagang tunay na nakasulat dyan, 300 pesos lang o 30 pesos. Ang ginawa mo, sa sobrang diferensya mo,
ang 300 pesos, pinalitan, nilagyan mo ng isang zero para 3,000. Kabobo talaga ng mga iglot na ito. Oo. Anyways, talagang napasaya talaga ako ni ano, ni talagang ano, hindi kagaya sa inyo, puro kayo lagak ng lagak, no? Wala naman sa Biblia yung lagak. Biruin mo, pinipilit ninyo yung miyembro ninyo na magbigay. Tapos pag hindi nagbigay, ititiwalag. Ay, nako. Ang bihira. Sige, kayo na nga muna. Nakakatawa talaga. Oh. Sige, host, yun lang. Maraming salamat. At napatawa ako ni Kuya Heros eh. Okay, yung sinasabi mong sa Iglesia ni Cristo, pag hindi ka nagbigay ay ititiwalag ka. Walang ganyan sa INC, iniisip mo lang yan. Kasi hindi ka INC, syempre kung ano na lang pumasok sa isip mo, kung ano lang hinala mo, yan ang sasabihin mo. Pero sa INC, pag hindi ka nagbigay ay ititiwalag, walang ganyan sa INC, okay? So ngayon yung sinasabi nyong may bayad, alam mo marami kasi akong kaibigan na Katoliko di ba? Na nagpakasal na rin, nagpabinyag na, ang dami na mga ganyan. So, ayaw niyong aminin na may bayad. Kasi nga, ang sinasabi niyo, bayad sa kuryente, bayad sa pare, ganon-ganon. So, sige, wag na natin sabihin na may bayad, wala nang bayad. Ang tanong, makakasal ka ba sa Katoliko kung wala kang offering sa simbahan? Ang bagsak mo, kasal ng bayan. 'Di ba? Yun ang bagsak mo kasi wala kang pera eh. So, ganun ang mangyari. Pero kung nagpakasal ka ng hindi kasal ng bayan, kailangan mo magbayad kasi ang idadahilan nga, bayad ng pare, bayad ng choir, bayad ng kuryente at tubig. Eto tanong, di ba kayo na rin nagyayabang dito sa TikTok na napakarami nyo? Tuldok lang ang INC kung tutuusin. O so, ibig sabihin sa dami nyo, bilyon-bilyon kayo, sa piso-piso na lang asa napunta ang buloy nyo. So, hindi nyo na kailangan, ang Simbang Katoliko, hindi na kailangan maningil ng pangkuryente, para sa choir, para sa pare, hindi na kailangan. Bakit? Ang dami nyo nga, ang daming abuloy na nakukuha ang simbahan. Tapos wala naman kayo pinapatay yung kapilya. 'Di ba? So, hindi na kailangan maningil na pangkuryente ang ikakasal. Kasi para sa Diyos yan. Kaming sa INC, kahit sa templo ka pa magpakasal, wala ka talagang babayaran. Hindi mo babayaran ng pastor, hindi mo babayaran ng choir, hindi ka magbabayad ng kuryente kasi nga, doon na lang yun sa abuloy kinukuha. 'Di ba? Kasi para sa Diyos ang pagpapakasal ng dalawang tao. So, hindi mo kailangan maningil. Kung maghahandog ka ng bata, hindi mo kailangan maningil. 'Di ba? So, bakit kailangan magbayad ka? Di ba para sa Diyos nga yan? So, wag niyo idadahilan na babayad ng kuryente. Lahat ng simbahan nagbabayad ng kuryente at tubig. Lahat binabayaran yan. Pero hindi idadahilan na magpakasal ka, kailangan mag-extra ka pa magbayad ng kuryente. Walang ganun. Ibig sabihin, may bayad talaga bawat galaw. Sa Katoliko may bayad. Di ba? Pag patay nga, may bayad eh. Patay na, sisingilin pa. Kaya wag niyong ipalusot yan. Wag niyo ipalusot yan. Dahil ano na yan, yung anong luman-luman tugtugin na yan. Kaya wag niyo kung kayo nag-aakusa sa INC, dapat ang unahin yung yung Katoliko, bakit sila ganon? Kasi nagagawa nga ng ibang church pag nagpakasal walang bayad. Bakit hindi niyo magawa? Ba't hindi magawa ng Katoliko? Tapos offering, tapos pag cathedral malaki bayad dahil malaki daw yung babayaran kuryente. Hello. Ang dami niyo nga, 'di ba? Wala kumbaga wala sa kalingkingan ng INC sa dami ng Katoliko. Asa ang abuloy sa piso-piso na lang. Isipin niyo 'yun. Tapos ilang beses pa kayo yung simba, talagang walang sara yung simbahan nyo. Tapos tsaka sa INC, kahit sabihin mo naglalaga kami, nag-aabot
Pakibigay na lang yung ano ko kay Anta. Anta, bigay ko yung oras ko sa'yo, antagonist. Anta, pwede ka ba mag-unmute? Hello. Thank you, Cassie. Ay, palakihan ako, host. Ay, magbabasa na lang tayo. Sabi ng the biggest charitable institution depends on the metric, but by endowment, the Novo Nordisk Foundation Denmark is largest at $167 billion. However, the Iglesia ni Cristo 1914, the Catholic Church pala. The Catholic Church is the world's largest non-governmental provider of education, healthcare, while the Gates Foundation is often cited for global health impact. Ano daw? The largest non-governmental provider of education, healthcare is the Catholic Church. Ngayon, basa naman tayo ng ibang isang by Inquirer.net. Catholic Church, world's biggest charitable organization. 5,500 hospitals ang sinusuplayan ng Catholic Church worldwide, 18,000 clinics, 16,000 homes for elderly or older aged and those with special needs. The Catholic aid agencies spent billions of dollars for poor humanity. Yan na, Inquirer yan ha. Tapos kanina AI, sabi na panayaya, hindi naman kayo nakapagtayo ng bagong kapila. Bakit kami magpapatayo? 2,000 years na kami. Before 1914 pa nagkatayo yung simbahan namin. Kayo, need nyo magpatayo kasi kakastart pa lang ng negosyo nyo. May mga branches pa yan. Ayun, talagang hate na hate sila sa INC, no? Masyadong lahat na lang sinasabi, paulit-ulit na lang, redundant na. Ang tanong non-government, pero tumatanggap ng donasyon sa mga individual, lalo't mga opisyal ng gobyerno. Di ba? Yun lang yun eh. Tsaka sabihin nyo, yung pare, sinusweldoan, lumabas na rin sa bibig nila. Alam mo, ang isda nga naman nahuhuli sa bibig. Tapos may nagparatang daw kanina, edit. Kinukuha ko lang naman dito yun. Paano ko mag-i-edit? Ayan na yung website, to. Ang linaw-linaw man. Edit daw. Ayan type mo lang yan. Ayan may price. Anong parish yan? Ano sabi rito? Our Lady of Redeemer Parish. Ayan Diba? Ang questionable kasi dyan, yung bayad sa kasal. Sabi niyo walang bayad, ba't naniningil? Kung donasyon, di dapat kahit anong halaga. Ganun dapat tayo siya titingnan. Kuryente, tubig, wire, whatsoever. Saan napupunta yung abuloy, kada misa? At bukod pa yung mga naguhulog doon na donasyon doon sa box nyo kapag walang misa. Yun ang questionable doon. Ngayon, yung sa iglesia naman, lahat yun, nakaayos kasi may kaayusan yun eh. Sa inyo may kaayusan ba? Pakasal ka sa iglesia, walang bayad. Wala sisingilin sa'yo. Yung doktrina yun. Wala kaming tutol doon. Wala naman dapat pagtalunan doon. Sa inyo kasi may resibo. The word donation, yun ang questionable. Bakit may price kung donasyon? Pag sinabing donasyon, kusang loob. Yung sa ginagawa sa iglesia ni Cristo, 9:7 ng Korinto. Magbigay ayon sa ipinasya ng iyong puso, hindi mabigat sa loob. Yung may presyo, magiging mabigat ba sa loob yan? Syempre naman.
Mabigat sa loob yan. May presyo eh. Hindi yan donasyon. No? Ganyan nyo lang nililito yung mga tao pero bayad talaga yan. Ibig sabihin yung serbisyo na ginagawa ng pari kahit hindi niya schedule, may bayad. Padoktrina ka, pakasal ka, kahit yung medyo ano naman, kasi yung aming ebidensya, andito lang galing yan dito. Si-search mo lang, napakasimple, hindi ko inedit yan. May presyo yan. Ayan kahit anong balik-baliktad mo dyan, Natawa ako dun. Ano sabi niya kanina sa akin nung pinakitaan ko siya ng kahulugan ng salitang iglot? Sa Reddit mo naman kinuha yan eh. Sa Reddit mo kinuha yan eh. Saan mo nga kinuha yung ano mo, information mo, warrior? Ay, ano pala? Hero pala, hero. Saan mo kinuha yung information mo? Yung sa'yo. Klarong-klaro. Sa Reddit. No? Di ba? Self-defeating. Tangik. Ito patunay. Bakit naman kayo magbabayad? Ba't pa kayo papabayarin ng ministro nyo? Gahaman na ang tawag nun. Pagiging gahaman ang tawag nun kung pababayarin pa kayo sa kasal, sa binyag, di ba? Pati sa papalibing, gahaman ang tawag dun. Mantakin nyo naman. INC forever fees, lifetime fees, hanggang sa mamatay ka. Bakit? Ilang beses ka ba magpabinyag? Weekly ka ba magpabinyag? Ilang beses ka ba ikakasal? Kada buwan ba ikakasal ka? Ilang beses ka ba mamamatay? Isang beses ka lang mamamatay, boy. Pero, ang abuloy, ang lagak sa kapatid nating mga iglot, weekly po yan. Hanggang sa mamatay sila, yung kanilang abuloy o lagak, weekly yan. Ba't ako pa pababayarin? Ang pagiging gahaman na yun sa mga manalo? Diba? Pagiging gahaman na yun kung pababayarin pa sila ng kasal. Huwag kasakiman na. Baka mapansin ng mga membro na weekly na lang kami nagbibigay ng ikapo. Tapos sisingilin pa kami sa kasal. Ay nako. Kaya ang ginawa ni Felix, dalaging ding manaloy-loy, ang ginawa niyang weekly. Yung lagak. Di ba? Para hindi halata. Tapos ginawa niyang libre yung kasal. Tama? Bakit simbahan ba magagastos ng pagkain? Hindi naman di ba? Libre naman talaga yung kasal eh. Uto-uto lang kayo. Dahil sa sobrang pagka-uto-uto nyo, hindi nyo napansin, yung lagak slip nyo na weekly binibigay na minimum 20 pesos, ay 50 na pala ngayon, nag-increase na. Nagtaas kasi yung bill ng kuryente, di ba? Nagtaas yung per kilowatt. Boy, kuha ka ulit sa Reddit, boy. Kuha ka pa ulit. Nakakatawa ka. Ay, ako na. Ngayon, magbabasa tayo ulit ng kanilang fundamental beliefs kasi di natapos kanina eh. I-review natin yung page 150. Sana yun. Hi. Page 150 of their English Fundamental Beliefs of Iglesia ni Cristo about offerings. Ginawa pa talagang doktrina ang offerings. Ito. 150. Ay, sayang oras ka-scroll. Ito. Yan. I-review natin ha. Sabi ng kanilang doktrina, the offering should be saved and set aside. Meaning to say, part ng budget nila. So, kapag tatanggap ka ng sweldo,
nasa isip mo yung grocery, kuryente, tubig, internet, etc., telepono, at offering. Kasi nga, do not, the offering should be saved and set aside. Do not offer only what is exist. Huwag daw mag-offer ng sobra or whatever is left in your money, Aya at Hero. After spending it to yourself. Ngayon, yan yung lagak weekly or daily. Punta tayo sa next page. It is likewise duty. Anong ginamit na word? Duty of the Church of Christ members to perform thanksgiving to God. In-involve pa yung God. And to bring thanksgiving offerings every end of the year. Meron ba yung kailang ganyan? Kada end of the year, may 13 months para sa mga ministro. Duty nyo, it is your duty. Kaya hindi naman natin, we're talking about saan napupunta yan. Ang lagak, ang bayad sa binyag, kasal, donation sa Katoliko or sa Iglesia ni Cristo. Sa amin napupunta sa charitable institution, bayad sa simbahan, bayad sa mga tagalinis sa simbahan para maintenance. Ngayon, sa inyo saan napupunta? Magbasa tayo. Saan napupunta? News website of Rappler obtained documents on loans to Iglesia ni Cristo in 2014 from two banks, Metro Bank and Asia United Bank. May loan pala kayo. Ito lang yung iglesia na naglo-loan. Kaya pala, obligadong maglagak sila. Ginawa pang doktrina kasi according to Attorney Glicerio Santos Jr., the Church General Auditor, and his son, Attorney Glicerio Santos, availed billions of cash loans from Metro Bank and Asia United Bank. Ay, wala na tayong time. Next na lang. Ay, ako na pala. Alright. So, ayon sa kanila, ayon sa mga iglesia ni Manalo, ay meron daw bayad ang kasal. Anong sabi ng CCC? CCC 212. Ito ay tumutukoy sa kasalanan ng simony or simonya. Ito ay ang pagbili o pagbebenta ng mga spiritual na bagay katulad ng mga sakramento. At lagi nating tandaan ang kasal ay isang sakramento na galing sa Diyos, no? Sakramento ng kasal. So kapag nagbenta ka ng sakramento tulad ng kasal, ay kasalanan na yan. Kasalanan ng simony. So, ibig sabihin wala pong bayad ang kasal. Ang sakramento ng kasal, wala pong bayad. Yan ang hindi alam ng mga hindi nag-aral ng Iglesia Katolika. Marami pong mga Katolikong hindi nakakaalam kung ano ito, no? Pero tayong merong alam natin. Ewan ko lang itong si Aya at si Hero, kung alam ba nila kung ano ito, CCC 2121. Sa bagay, pasugo lang yung alam nila. Kahit pasugo naman nila, hindi naman sa kanila hindi naman sumusuporta sa kanila, no? Pero yung sakramento ng kasal, mayroon bang bayad? Wala. Kasi nga kasalanan yun. Kasalanan yun kapag binibenta mo yung sakramento ng kasal, sakramento ng binyag. Kasalanan yun. Pero ano ba ang binibigay na pera or offering kanina na ipinakita ni Hero? Ano ba? Mga stipends yun. Bayad sa pare, ano bang binabayad sa pare? Hindi pangkain niya. Hindi pagkain ng kanyang pamilya. Kasi yung mga pastor, pati pamilya ng pastor, kayo yung bumubuhay sa kanila di ba? Pang-aral ng anak ng pastor, kayo yung nagbibigay. Pangbili ng iPhone ng anak ng pastor, kayo yung nagbibigay. Kawawa naman kayo, no? Yung sa pare, ano pang binibigay sa kanya? Mga pagkain, maintenance. Sa kanya lang, hindi sa pamilya niya. Sa pastor nyo, kayo yung bumubuhay sa pastor nyo. Pamilya ng pastor nyo, di ba? Ministro, oo. Pero ano ba?
mayroon bang bayad yung mga sakramento? Wala. Di nyo yan alam kasi di kayo nagbabasa. Basa-basa din pag may time. Touch me once and you know it's true. Ayon. Oh. So, ibig sabihin, lumalabas, umamin na si antagonist. Sweldo ng pare. Oh, di ba? May pundo kayo dyan na nanggagaling generally sa Roma. No? At yung nalilikom naman ng simbahan yan sa bawat paroka kapag lumagpasan or may certain kayo no? Na amount, ibinabalik sa Roma sa kabambayan, no? Ng Roma, doon mismo sa head. Correct me if I'm wrong, no? Kasi di ko naman inano yung pera nyo na yan. Basta maliwanag dyan, pag sinabing donation, umiiwas sila doon sa words na donation Napapansin nyo guys, iniiwasan nila yung words na donation. What is the definition of donation? No? Kusang loob yun sa Tagalog Ibinigay ng kusa. Hindi, may presyo ba? Wala dapat presyo yan. Walang may minimum ba? Wala. No? So yung sinasabi mo about sa mga ministro, yung mga ibang ministro dyan, bago nagministro yan, may mga kaya ng ibang pamilya niyan. Naintindihan nyo ba? Tiningnan mo ba yung iPhone na sinasabi mo hawak nung anak nung ministro, galing ba sa tulong na ibinibigay sa kanya na pamamala? Baka naman galing yun sa kaanak ng ministro o kaanak ng nanay niya na nasa ibang bansa na may kaya. Ganun lang kasimple kasi maraming mga ministro dyan na galing sa mga prominenteng pamilya na mas pinili maging ministro pero mayayaman. Kaya di ka magtataka na may ministro na nakakotse. Tanong, galing ba yun sa katulong na nanggagaling sa kanya? No, hindi mo kasi alam kung paano na tumatanggap ng tulong. Kung ilan yung household ng isang ministro, yun yung budget na ibibigay sa kanya na tulong. No? Ngayon yun, nakita mo Louis Vuitton, bakit? Wala bang pwedeng magbigay ng kapatid noon? Maraming mga milyonaryo at bilyonaryong kapatid. Importante, hindi suhol. Yun ay binigay. Nakita mo bang bumili sa Glorieta or sa kahit saan? May resibo ba? O sino yung nag-purchase? Wala kami ipakita, picture lang. Kung binigay, di binigay. Wala nang problema. Ano ibig sabihin nun? Sadyang masama lang yung mga mata. At binibigyan nyo ng kahulugan. Where in fact, wala naman kayong bilang. Hindi naman dapat magpaliwanag ang mga pamunuan sa inyo. Sa inyo, kayo dapat magpaliwanag kasi the words donation, may presyo. Resibo yun, Tapos sabi, paratangan pa ako nag-edit. Hindi nga ako nag-edit, sinisearch ko lang. Easy. Walang ba? Bakit wala nang ano? Sige. Tuloy, wala na. May ginagawa yata si Sis Aye, no? So, ganun na lang. So, yung iba dyan na gumagamit ng mga dami account, parami muna kayo ng followers. Tapos, aral-aral din. Bago nyo iba to sa mga member ng INC, aralin nyo mabuti kung paano nagsisirculate yung sistema sa loob, no? Wala naman talagang bayad ng lahat ng gawain doon. Unlike sa Katoliko, may bayad naman talaga. Patay ka na, babayaran. Tama yung sinabi niya ni Johan, minsan ka lang proof nga doon, nagbabayad ka. At sa bibig nyo na rin lumalabas, doon kinukuha ng pare yung ganito, ganyan. Bakit? Wala bang natatanggap na tulong buhat sa head office nyo sa Vatican, yung mga pare nyo? So, ibig sabihin, nakabase sa parokya,
yung matatanggap ng isang pare na nakadistino doon. Tama? Oh. Kaya may bayad. Kaya nga kapag katedral, mas malaki bayad. Ano yun? Yung sinasabi yung sakramento, walang bayad, claim nyo yun. Pero the services itself, binabayaran. Saan napupunta yung abuloy? Kada misa. Diba? Kaya nga sabihin nyo, sige, patunayan nyo sa akin yung definition ng donation, may price. Tinatakdaan. Yung pinakita nyo naman sa iglesia, ipaghahanda yun. Kabawa, meron ako 10 piso para natira sa aking yun ay lalagay ko sa lagak. At least naiipon siya kada pagsamba. Yung may pagdating ng aming pasalamat, di ko na problema, yun na yun. Lalagay namin kasi yun ang kaayusan eh. Sa inyo nga, mismo sa inyo, ninanakawan yung simbahan eh. May mga mandurukot doon. Yung donation box na tinakbo eh. Diba? Kasi wala kayong pakialam kahit sino mag-donate sa inyo. Mag-abuloy sa inyo. May mandurukot sa loob ng simbahan nyo. Yung old upper, nakaabang lang din doon. May humahada sa gilid ng simbahan paggabi. Tutulan nyo yan. Sige nga. Gusto nyo na mga ganyan, Yan, legit yan. Diba? Bahay ng Diyos, ginagamit sa shooting. Saan ka pa? Batang Quiapo lang eh. Diba? Time na. Wala nang bawi yung mga yan. Di naman. Yan. So, wala naman tayong problema kung nagbabayad, nagdo-donate, nag-offering, kahit anong terminology gamitin natin. Ang issue natin, kung saan napupunta yung lagak ni Hiro at ni Aya, saan napupunta? Sa amin, sa charity, sa maintenance ng simbahan, taga-sweldo ng tagalinis, ng ibang mga parokya may security guard pa. Yan, diyan napupunta. Tas yung mga lagak namin, yung mga offerings namin during misa yung iba pa nga kapag incoming na yung nagdadala ng basket, hindi nga tumitingin sa basket eh. Kung iba 5 lang binibigay. Ngayon hindi naman yan yung issue. Ang issue saan napupunta. Magbasa tayo saan napunta yung lagak ng INC. Sabi dito, loans ng INC, according to Attorney Glicerio Santos IV, INC availed billions of cash loans from Metrobank and Asia United Bank. In addition, several church properties located in Metro Manila, Bulacan, Nueva Ecija, Baguio, including the LIG building, housing church for the minister. So may condominium pala tong mga ministro nila and workers beside the church central office were used as mortgage, collateral. So 1 billion loan in exchange for the billion of loans. So according to the public documents, the loans were obtained to fund the completion of Ciudad de Victoria of the Church, Philippine Arena, and Ciudad de Victoria project in Bulacan. So ito lang yung totoong iglesia na naglo-loan. Sabi ni Cristo, happy? Sabi ni Jesus Christ, ano ba tong iglesyang itinatag ko? Nag-loan ng billions para pangpatayo ng Ciudad de Victoria at Philippine Arena. O sino magbabayad? Baka may mga kamag-anak na mayaman. Gamitin lang natin yung alibay ni Hiro. Baka may mga magkamag-anak na mayaman, no? Yung Louis Vuitton ng ika-4 na subo sa binigay yun ng mayaman. Walang trabaho eh. Pati yung mga napkin ng mga asawa ng mga ministro, bigay din ng mga kapitbahay, mga kapatid. Walang kinukuha sa lagak. Gawin na lang natin yung argumento niya, gamitin na lang natin na galing sa kamag-anak.